Magandang araw po sa inyo lahat. Bago po tayo magsimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Dakila at mahabagin ng Diyos na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Maraming salamat po na bagaman kami ay miserable mga kasalanan, nakarapat-dapat lamang po sa impyerno. Subalit nahabag ka po sa amin. Isinugo mo po ang iyong bugtong na anak na si Yesu Cristo. At sa pamagitan ng pagdanak ng kanyang napakahalagang dugo, kami ay nalinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya naman po, kami po ay wala na sa paghukom sa impyerno. Maraming salamat po na pagkatapos niyo po kami iligtas, ay pinapatnubayan at ginagabay niyo po kami dito po sa iyong malwalatang iglesia. Nais po namin mamuhay ayon po sa iyong kalooban, subalit hindi po namin alam kung paano, Panginoon. Kaya sa pamagitan po ng iyong salita, pakiusap po, patnubayan at kibayan niyo po kami at ipunawan niyo po sa amin kung ano po ang iyong kalooban. Sa oras po na ito, ako po ay tumanalangin na pagkalooban niyo po ako ng sapat na karunungan. Ilagay niyo po sa akin mga labi ang iyong salita. Panginoon, mula sa pagsimula hanggang sa pagtatapos na ng aming pag-aaral ng salita ng Diyos, ay isa lamang po kami aasa at magtitiwala. Ito yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang araw po sa inyong lahat. So, ang topic po natin ngayon ay ang Dam ni Noe. So, yung main verse po natin ay makikita natin sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 6. Basahin po natin. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 6. Nasa pamamagitan na nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Sabi po dito, nasa pamamagitan din nito, ang daigdig ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ito yung paghukom ng Diyos nung panahon ni Noe sa pamamagitan ng tubig. Napakahalaga na matutunan natin ang aral patungkol sa daang ni Noe at ang baha na lumipod sa napakaraming tao noong panahon ni Noe. Ang dahilan kung bakit hinukman ng Diyos ang daigdig ay dahil sa kasalanan. Habang dumarami ang mga tao sa panahon ni Noe, wala nang sino man sa kanila yung naghahanap sa Diyos. Namuhay sila sa kasamaan, kaya ang mundo ay napuno ng karahasan. Kaya nalungkot yung Diyos na nilalang niya yung mga nilalang na ito, yung mga tao sa lupa. Kaya nalambay ang puso ng Diyos at dahil dito, nag-decide ang Diyos na dilipulin niya ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa. At nung panahon iyon, tanging si Noe lang yung matuwid sa paningin ng Diyos, yung walang kapintasan, yung lumakad na kasama ang Diyos. Kaya sa pamamagitan ni Noe, ipinag-utos sa kanya ng Diyos na gumawa ng dahon. At yung dahon na ito lang yung tanging magiging paraan upang yung sino mang sumakay sa dahon na iyon ay makaiwas sa paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Habang ginagawa ni Noe yung dahon, ipinapangaral niya rin yung katwiran ng Diyos. Nagbibigay siya ng babala patungkol sa paghuhukom ng Diyos. Mahabang panahon yung ginugol ni Noe para gawin yung dahon. Ibig sabihin, mahabang panahon din yung pagbibigyan niya ng babala sa mga tao. Sabi ng Diyos, sinabi ni Noe sa mga tao, ang Diyos ay hukuman niya ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Subalit yung mga tao ay hindi sila naniwala kay Noe. Sa katunayan, pinagtatawanan pa nila si Noe. Kaya kung ano yung sinabi ng Diyos, yun yung nangyari. Nagpaulan ng Diyos sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Tanging si Noe lang at ang 7 iba pa, kasama ng mga hayop, ang nakaligtas doon sa paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Yung dahon po ay yung daon ay imahe ni Yesu Cristo. Yung daon na yun ay yun lang yung tanging paraan
para makaiwas yung mga tao sa paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga, sa John chapter 14 verse 6, babasahin ko po sa John chapter 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Si Yesu Kristo lang yung tanging paraan ng kaligtasan. Gaya ng dahon na ginawa ni Noe. Yung dahon na yun lang yung tanging paraan para makaligtas yung mga tao sa paghuhukom sa tubig. At si Noe naman ay siya yung imahe ng mga born-again Christians. Yung mga ligtas na tao. Habang ginagawa ni Noe yung dahon, ipinapangaral niya rin yung salita ng Diyos. Sabi sa 2 Pedro, chapter 2, verse 5, basahin natin. Sa 2 Pedro, chapter 2, verse 5. At kung paano ng matandang daigdig hindi niya pinatawan, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran kasama ng 7 iba pa noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinalhan pa. Sabi rito, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran. So, siya yung nagbigay ng babala sa mga tao na nilipulin ng Diyos ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng tubig. Nagbibigay siya ng babala. Kaya sabi ko, si Noe ay imahe ng mga born-again Christians. Tayo sa panahon natin ngayon, alam natin na huhukuman ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng apoy. Sa 2 Pedro, chapter 3, verse 7, babasahin ko. Ngunit sa pamamagitan ng ngayon salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. So tayo na mga naligtas, alam natin kung ano yung paghukom ng Diyos. So dapat bigyan natin babala yung mga tao wala pang kaligtasan. Gaya ni Noe, nung panahon niya, tanging siya lang yung walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Kaya nga, ipinaalam sa kanya ng Diyos kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung paghuhukom ng Diyos. So, ganoon din sa atin. Tayo ay niligtas tayo ng Diyos at ipinaalam niya sa atin kung ano yung dating na paghuhukom sa mundong ito. Si Noe, bagaman namuhay siya sa kalagitnaan ng mga tao noong panahon niya na gumagawa ng mga kasamaan, gayunpaman, hindi siya nakiisa o nakigaya dun sa mga maling pamumuhay ng panahong iyon. Sa 2 Pedro, chapter 3, verse 11, babasahin ko, "Yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mawawasak ng ganito, ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos." Tinatanong din tayo ng Biblia. Sabi dito, yamang ang lahat ng mga bagay nito ay mawawasak ng ganito. Ano ang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Opo, namumuhay tayo dito sa mundo na puno ng kasalanan. Kaya tinatanong tayo ng Biblia, ano ang uri ng pamumuhay ang nararapat sa inyo? Gaya ni Noe, namuhay siya ng walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Namuhay siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinangaral niya yung katwiran ng Diyos. Binagbigay siya ng babala patungkol sa paghukom ng Diyos. So bilang mga ligtas, ganito rin dapat yung ating ginagawa. Mamuhay din tayo ayon sa kalooban ng Diyos.
bigyan din natin ng babala yung mga tao na nasa ilalim ng paghuhukom ng Diyos. Sa Roma chapter 12, Roma chapter 12, verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sabi dito, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga ligtas, hiwalay dapat tayo sa mga gawa ng sanlibutan ito. Hindi dapat tayo nakikibahagi sa mga masasamang gawa ng sanlibutan ito. Sabi dito, kundi magbago kayo ng inyong pag-isip, sabi dito, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya nakanawaan nga ni Noe kung ano yung kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil namuhay siya na walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Lumakad siya na kasama ng Diyos. Kaya kung sino yung mga tao na naligtas na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, sila yung pinagkakatiwalaan ng Diyos. Sa kanila ay pinapaalam ng Diyos kung ano yung kalooban ng Diyos. Gaya ni Noe, di ba? Pinagkatiwala sa kanila ng Diyos na gumawa ng dahon. Yung tanging paraan para makaiwas yung tao sa paghuhukom sa tubig. So, lalakad din tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Mamumuhay tayo ng matuwid, pagkakatiwala din sa atin ng Panginoon, yung dakilang gawain niya. Yun ay yung pagliligtas sa mga tao. At yung mga taong masasama naman sa panahon ni Noe, ay yun yung mga tao, sila yung imahe ng mga taong hindi ligtas. So ano ba yung naging pamumuhay ng mga taong iyon sa panahon ni Noe? Namuhay sila na walang Diyos. Mateo chapter 24. Mateo 24, verse 38. Babasahin ko. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon bago bumaha, sila'y kumakain at uminom, at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. So kung titignan natin mukhang wala namang kasalanan. Kasalanan ba yung uminom, kumain, mag-asawa? Pero ang naging kasalanan dito, ginagawa nila ang mga bagay dito na walang Diyos. Yung pamumuhay na walang Diyos ay kasalanan po. Sa panahon natin ngayon, ganun rin po yung mga tao. Ginagawa nila yung mga bagay nito na walang Diyos. Kaya nga sa paningin ng Diyos, yung daigdig ay napuno ng karahasan. Tingnan natin sa Genesis chapter 6. Verse 11. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Sabi dito, at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Sa verse 12 po, pagpapatuloy ko. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. So napuno ng karahasan ng daigdig. Sabi dito, pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. Puro masasama yung ginagawa nila sa harapan ng Diyos. Nakikita ng Diyos yung kanilang ginagawa. Hindi lang yung ginagawa nila yung nakikita ng Diyos, kundi yung nilalaman ng kanilang puso. Tingnan natin sa verse 5, sa Genesis chapter 6, verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama.
So hindi lang yung ginagawa nila yung nakita ng Diyos, kundi sabi rito, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palaging alamang masama. Nakikita ng Diyos yung nilalaman ng kanyang puso. Yung bawat haka ng kanilang pag-iisip ay palaging alamang masama. Nasa isip pa lang nila, nasa puso pa lang nila, nakikita na ng Diyos na masama yung kanilang binabala. Tingnan natin sa unang Samuel. Unang Samuel, chapter 16, verse 7. Mabasahin ko. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin sa tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sabi ito, ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Hindi natin kayang dayahin ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, hayag lahat ng mga bagay. Nakita ng Diyos, yung bawat haka ng kanilang pag-iisip ay palagi na lang masama. Kaya sa verse 13 ng Genesis chapter 6, balik tayo. Verse 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasiya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Nagpasya ng Diyos. Nakita niya na napakasama na ng buong daigdig. Kaya sabi niya dito, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng karasan nila. Kanilang ginagawa, yung pamumuhay nila ay napakasama na sa harapan ng Diyos. Kaya yung Diyos, nagpasya na lilipulin niya. Sabi dito, lilipulin niya ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, yung Diyos, galit siya sa kasalanan. Sa Awit, chapter 7. Tingnan natin sa Awit, chapter 7. Awit chapter 7, verse 11. Babasahin ko. Ang Diyos ay hukom na matuwid at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Yung Diyos, matuwid siya na hukom at isang Diyos na araw-araw ay may galit. Sabi nito, araw-araw ay may galit. Araw-araw na lang nakikita niya yung kasamaan ng mga tao sa daigdig. Kaya araw-araw, nagagalit ng Diyos. Galit siya sa kasalanan. Mahal niya yung tao, pero galit siya sa kasalanan. Kapag ang Diyos ay nagpapataw ng parusa, lagi niyang ipinapakita yung kanyang dalawang katangian. Ano ba yung dalawang katangian ng Diyos? Tingnan natin sa Awit. Awit 89. Awit 89, verse 14. Babasahin ko. Ang katwiran at katarungan ang mga saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ang nagpapauna sa iyo. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Sa kabilang banda, ang Diyos din ay pag-ibig. Galit ang Diyos sa kasalanan kaya nag-decide siya na lilipulin niya ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa. Subalit ang Diyos ay pag-ibig din. Kaya iniutos niya kay Noe na gumawa ng daong. Ang daong na magiging tanging paraan upang makaiwas sila sa paghukom sa tubig. Mahabang panahon yung ginugol ni Noe para matapos yung daong. Habang ginagawa ni Noe yung daong na yun, pinapangaral niya yung katwiran ng Diyos.
Nagbibigay babala siya sa mga tao. Ibig sabihin, matyagang naghintay ang Diyos sa mga tao upang sila'y magsisi at manumbalik sa Diyos. Tingnan natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 9. 2 Pedro chapter 3 verse 9. Basahin ko. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga siya sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Tingnan niyo yung kabutihan ng Diyos. Sabi niya dito, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo. Naging matyaga ang Diyos sa paghihintay sa mga tao ng panahon ni Noe na manumbalik sila, na magsisi sila sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Bakit? Kasi sabi nito na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Kung bakit binigyan sila ng mahabang panahon para dumating sila sa pagsisisi. Kaya nga sa Awit chapter 7 verse 11, pagka natin sa Awit chapter 7 verse 11. Sorry po, verse 12 po pala. Awit chapter 7 verse 12. Kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito, kanyang inihanda at iniumog ang kanyang palaso. Verse 13, nakamamatay ng mga sandata ang kanyang inihanda, kanyang pinapagningas ang kanyang mga pana. Binigyan sila ng Diyos na pagkakataon na magsisi. Sabi dito, kanyang inihanda at iniumag ang kanyang palaso. So nakapag-decide na yung Diyos na lilipunin niya yung mga tao sa pamagitan ng paghuhukom sa tubig. Nag-decide na yung Diyos. Ang hinihintay niya, magsisi yung mga tao. Magsisi sa kanilang mga kasalanan na gagawa. Manumbalik sila sa Diyos. Kaya, habang ginagawa ni Noe yung daon, pinibigyan sila ng babala. Ipinapangaral niya yung katwiran. Sa Mark chapter 1, verse 15, sabi ron, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nang sinabi ko, yung Diyos, matuwid na ako at pag-ibig. Bagaman nagpasya na huhukuman niya ang daigdig sa pamagitan ng tubig dahil ang Diyos ay pag-ibig, pinag-utos niya ngayon kay Noe na gumawa ng isang daon. Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Verse 14, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy ng gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiram mo ito ng alkitran sa loob at sa labas. So sabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng isang daong na yari sa gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiram mo ito ng alkitran sa loob at sa labas. Sinabi ng Diyos na hukuman niya yung daigdig sa pamagitan ng tubig. So ginamit niya yung tubig para hukuman yung daigdig dahil napuno na ito ng karasan. Gusto niyang linisin yung daigdig sa pamagitan ng tubig. So ginamit niya yung tubig para hukuman yung daigdig. Sabi ng Diyos kay Noe, upang hindi makapasok yung tubig sa loob ng daong, pahiram mo ito ng alkitran. So, yung alkitran ay imahe po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Tingnan natin sa Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Verse 13. Pabasahin ko. Ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan.
kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salat na pamatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng ito. So nagbigay ang Diyos ng babala, nalilipunin niya ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto, tao man o maging hayop. Ito yung 10 salot na ibinabala ng Diyos sa lupain ng Egypto. So upang makaiwas yung mga Israelita sa salot na ito, pinag-utos ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises at ni Aaron na maglagay sila ng dugo sa 2 haligi ng pintuan at doon sa itaas ng pintuan. Kaya sabi ng Diyos, kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salat na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Egypto. So, yung mga tao na napatawad sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng Panginoon Jesucristo, wala rin sa paghukom sa impyerno. Kaya sabi ng Diyos kay Noe, pahiram mo ito na alkitran. So, ganun din. Kapag tayo ay napahira ng dugo ng Panginoon Jesucristo, nalinis ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon Jesucristo, makaiwas din tayo sa paghukom ng Diyos. Sa Genesis chapter 6, verse 16, balik tayo. Genesis chapter 6, verse 16. Basahin ko muli. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng isang siko sa daong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na may una at ikalawa at ikatlong palapag. So, sabi ng Diyos, ilagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. So, yung daong, gagawa daw ni Noe ng pintuan. So, itong pintuan na to, ito lang yung tanging pasukan upang makapasok sila doon sa daong. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina sa John chapter 14, verse 6, sinabi sa kanya na Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino na hindi makarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So yung pintuan na yun lang yung tanging pasukan para makapasok sila doon sa daong. Sabi dito, ako ang daan. Tanging si Jesucristo lang yung daan patungo sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo chapter 7, tinanong sa Mateo chapter 7. Mateo chapter 7, verse 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapamakan at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakunti ang nakakatagpo. So sabi nito, yung makipot na pintuan at masikip na daan patungo sa buhay, sabi ito, kakaunti ang nakakatagpo niyon. So ilan ba yung tao na nakapasok lang doon sa daang ni Noe? Diba? 8 tao lang. Si Noe, yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak, at yung asawa ng kanyang 3 anak. Bali 8 tao lang, kasama yung tigalawang pares ng mga hayop na sumakay sa daong. Alam niyo po yung pagpasok doon sa daong ni Noe, walang kondisyon. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 7. Genesis chapter 7. Verse 8, babasahin ko po. Sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis, at sa mga ibon at sa bawat lumagapang si bago ng lupa. Sabi dito, may malinis at may marumi. So malinis man ang marumi, pwede pumasok doon sa daang marumi. Ganun din sa atin. Maging sino ng tao, gaano ka mga kasamang tao, maaari kang pumasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang tao
tao ay magsisisi, magkakaroon ng tunay na pagsisisi at manunumbalik sa Diyos, makakaiwas siya sa paghuhukom sa impyerno. So walang kondisyon yung pagpasok sa dahon. Sino man, gaano man kasama, pwede pumasok sa dahon ito. Basta maniwala lang siya doon sa pagbibigay ng babala ni Noe, na hukuman ng Diyos, yung daigdig sa pamamagitan ng tubig. Kilala niyo po yung isang kriminal na kasabay na ipinako ni Jesus sa krus? Diba yung kriminal na yun? Diba dalawang kriminal yun? Yung mga kriminal na yun, namuhay sila na napakasama. Tingnan natin sa Lucas, chapter 20. Lucas 23. Verse 42 hanggang 43. Babasahin ko. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako sa pagdating mo sa iyong kaharian. At sumuot siya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ito yung sinabi ni Jesus dun sa isang kriminal na nakapagsisi. Itong kriminal na ito, namuhay siya na puro kasamaan. Nakarapat-dapat lang dun sa paghukom. Subalit, nakagawa siya ng pinakamagandang desisyon sa kanyang buhay. Yun yung magsisi siya at manumbalik sa Diyos. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi niyo po itong kriminal na ito. Bagaman, napakasama niya. Pero nung nagawa niya magsisi, sabi niya, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Pagdating mo sa iyong kaharian. Ano yung sagot sa kanya ng Diyos? Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So yung pagpasok dun sa daon ni Noe, walang kondisyon. Yung mga tao sa panahon ni Noe, kahit na napakasama nila, kahit namuhay sila sa kasamaan, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magsisi. Gaano man sila kasama, ang mahalaga, pumasok sila dun sa daon ng Noe. Mahalaga magsisi sila, maniwala sila. Nakukuman ng Diyos yung daigdig sa pamamagitan ng tubig. Pero nakakalungkot sa mga taong iyon, bukod sa pamilya ni Noe at kay Noe, walang sinunod sa kanila yung pumasok sa daon ni Noe. Genesis chapter 7. Verse 16. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Panginoon at siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Tingnan niyo ito. At siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. Isinara na ng Diyos yung pintuan ng daon. Bagaman gustong iligtas ni Noe yung mga nakikita niyang tao na mga nalulunod. Marahil, doon sa mga taong nalulunod, meron siya doon mga kamag-anak. Nagpunod siya ng abang doon sa mga tao yun. Gusto niyang iligtas yung mga tao yun. Subalit sabi dito, at siya'y kinulong ng Panginoon sa loob. Tanging yung Diyos lang yung may kakayahang magbukas at may kakayahang magsara ng pinto. So gaya ng sinabi ko, may hangganan yung pagtitiis ng Diyos, yung pagtsatsaga ng Diyos sa paghihintay sa mga makasalanan. Napakahabang panahon, hinintay niya yung mga tao yun. Subalit, walang sinuman sa kanila yung nagkapagsisi. Kaya kapag isinara na ng Diyos ang pintuan ng kaligtasan, wala nang ibang paraan para makaiwas ng tao sa paghuhukom sa impyerno. Next, sa Genesis chapter 6, verse 16. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tatapusin mo ito ng isang siko sa dahong itaas. So next naman, yung bintana. So iniutos ng Diyos kay Noe
gumawa ng isang bintana. So, sa pamamagitan ng bintana ito, yung mga tao o mga hayop na nakasakay doon sa daon, makikita nila yung mga nasa itaas. Makikita nila yung liwanag na nasa itaas, makikita nila yung kalangitan sa pamamagitan ng bintana ito. So, kailangan nilang gawin, lumingon para makita nila yung kalangitan at yung sinag ng araw mula sa itaas. Ganyan din sa atin. Tayo na kay Kristo, kailangan din natin ituon ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Tingnan natin sa Colossus. Sa Colossus, chapter 3, verse 1 hanggang 3. Babasahin ko. Kung kayo may muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatago kasama ni Kristo sa Diyos. So sabi dito, sa verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-isip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ano ba yung pamumuhay ng mga tao sa panahon ni Noe? Diba? Sila yung kumakain, sila yung uminom, sila ay nag-aasawa, pinag-aasawa. So ito yung pamumuhay nila. Saan sila nakatuon? Sa mga bagay na nasa lupa. Ganon sila namuhay na walang Diyos. Ganon yung ginagawa nila. Kaya tayo na nakay Kristo, saan dapat na natin ituloy yung ating pag-iisip? Sabi ito, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga ligtas, saan ba nakatuon yung ating pag-iisip? Alam niyo po, malinaw na kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ito ay dahil sa isang layunin. Ayun ay mag-evangelize. Dapat din natin ipangaral yung katuwiran ng Diyos gaya ng ginawa ni Noe. Ituon natin ang ating pag-isip sa mga bagay na nasa itaas. Dapat natin ibahagi yung salita ng Diyos sa mga tao. Dapat natin ipaalam na may paghuhukom ang Diyos sa pamamagitan ng apoy. So sana po, sa pamamagitan ng buhay ni Noe, naunawa natin kung paano din tayo mabuhay bilang anak ng Diyos sa kabila ng napakasamang mundo nito. Dapat tayo bilang mga ligtas ay magbago tayo ng ating pag-isip. Sabi sa Roma, chapter 12, verse 2, huwag natin gayahin ang sanlibutan ito. Kundi magbago kayo ng pag-isip upang malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. At pag nalaman natin yung kalooban ng Diyos, ipagkakatiwala sa atin yung dakilang gawain ng Panginoong Jesucristo. So, hanggang doon na naman po. Tayo pong lahat ay kukuha manalangin. Dakila at mabaging amang Diyos na nasa langit. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin doon po sa kalaliman sa impyerno. Maraming salamat na bagaman kami ay miserable ng kasalanan, subalit minahal niyo po kami, Panginoon. Binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan at buhay na pag-asa. Panginoon, habang nabubuhay po kami sa mundo ito, naman maging malinaw sa amin yung layunin ng buhay namin. Marami pong patungo sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. At kami po na nakakaalam ng tungo ng katotohanan na o Panginoon ay maibahagi din po namin ito sa mga tao, sa mga mahal namin sa buhay. Kaya Panginoon, muli kami ay dumadalangin at tulungan at gawin po kami
paano po kami mabuhay bilang inyong mga anak. Panginoon, muli po kami ay nagpapasalamat. Ito yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.